Kinukumbinsi raw ng Liberal Party na tumakbo sa pagkasenador si dating Vice President Leni Robredo. Pinangalan na rin ng partido ang iba pa nilang pambato para sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Chel Jokno. Silang tatlo mga pambato ng Liberal Party sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Kinumpirma yan. Alam niyo kung anong bagong propaganda ng mga dilaw? Sinasakyan nila ito itong gulo. Away sa politika, ang gulo-gulo nyo na. Duterte, Marcos, Duterte, Marcos. Away nyo na. Dapat si Leni Robredo na lang. Hindi, ganun sila sa Twitter. Tingnan ninyo. Hindi, dapat Leni Robredo na lang Kasi nga, ang nangyayari, atake lang Atake lang ng atake sa tao. Atake sa tao, atake sa tao. Hindi dun sa issue. Kailangan maintindihan ng taong bayan, issue ang pinag-uusapan. Yung issue, mali, may mali. Ninanakaw pera nyo, may mali. So ito ginagawa, may mali. Hindi yung, hindi, tingnan nyo. Anong palabas nito? Pag tiningnan nyo yung palabas nyo mga yan, gusto nyo ba ng maayos na bansa? Walang awayan. Magdilawan tayo. Ni dating Senadora Laila De Lima sa isang forum sa Maynila kanina. Si De Lima ang kasalukuyang tagapagsalita ng partido. Natanong din siya kung may plano ba siyang tumakbo sa 2025 matapos ang 7 taong pagkakakulong. The political climate is not that easy, especially for me that I just came out of jail, I had no resources, and I'm still really trying to reinforce whatever support I have. Bukod kina Pangilinan, Aquino at Jokno, may isa pa raw nililigawan ang partido. Yan ay si dating Vice President Leni Robredo. We are still convincing VP Leni to also run under the same slate, and maybe there's a higher or greater chance at success with the VP Leni leading the pack. Wala pang opisyal na pahayag si Robredo kaugnay rito. Pero sabi ng dating tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, bukas daw sa posibilidad ang dating bise. She's definitely thinking about it, and definitely yung mga pahayag ng mga alyado tulad ni Senator De Lima, magiging konsiderasyon yan dun sa kanyang magiging desisyon for 2025. Ayon naman kay dating Ifugao Representative Teddy Bagilat na Secretary General ng LP. Talagang nangangarap ka pa? Di nyo nga naayos yung bagyo nung nasa pwesto ka. May mga naririnig daw silang mas gusto ni Robredo na tumakbo sa kanyang hometown sa Naga City, Camarines Sur. Definitely, if she wants to run for the Senate, she has to decide now. If ever she's going to run in 2025, she's more inclined to run in Naga. No? Because yung congressman doon, LP Congressman Gabby Bordado is ending his term. So, strategically also for the Liberal... Alam mo, maganda yan. Diyan ka na lang magkalat sa Naga. Anyway, bagay ka naman dyan. Sakay-sakay ka ng bus. Diyan ka na lang. The party would like to maintain that seat. Ayon pa kay De Lima, inagahan na nilang paghahanda sa halalan para hindi umano matulad sa kinapos nilang kampanya noong 2022 elections. We have to start early. The preparations have to start early. That's the complaint last time that the VP Leni's campaign came a little bit late, and it was late. Ayon naman sa isang political analyst, magandang estratehiya ito para sa Liberal Party. I would call them real opposition, kasi sila naman talaga ang boses ng totoong opposition. I think it's about time for the Liberal Party. Kita niyo yung packaging dyan, no? Sila naman talaga ang totoong boses ng opposition. Hindi ako naniniwala Hindi. Ang tunay na boses ng opposition, Banateros. Kasi we oppose yung mali. Yung totoo Kayo, puro mali. Ay, itigil-tigil nyo na yung pangarap nyo. To make a comeback in the midterm elections.
Hindi, political analyst lang siya. Hindi siya yung tinutukoy ko. Sinusubukan pa ng News 5 na makuna ng pahayag sina Pangilinan, Aquino at Jokno. Nagbabalita mo Si Bam Aquino talagang pabalik pa? Kapal din ang mukha mo, Bam, ano? Akala mo talaga may pag-asa pa mga Aquino, no? Hindi, yun talagang feeling nila eh. May pag-asa pa sila. Wala na. Suko na kayo. Tigil nyo na yung pangarap ninyo.